Hi guys! Welcome back to my vlog. Kahapon guys, hindi ako nag-vlog. Kahapon ba yun? Oh, nagpahinga na naman ako guys. So, ini-alternate ko guys. Every other day kong mag-vlog. Kasi wala namang masyadong activity. Ganun pa rin naman. Routinary pa rin. But today, naisipan ko na namang mag-vlog kasi wala si Kian ngayon guys, nag-camping. So ang maagang-maaga talaga gumising yung bata, around 5 o'clock. And then hinatid siya ng papa niya, dala-dala ng papa niya, bit-bit ng papa niya yung banig and una niya guys. So natutuwa naman ako dito sa anak ko guys kasi kahit na meron kaming pinagdadaanan, focus pa rin siya sa kanyang pag-schooling. Excited siya doon sa camping niya kasi nga meron silang dami nila activities, tapos siya pa yung assistant leader. So ngayon may picture ako ilalagay dyan guys nung nag-speech si Kian kanina lang daw kasi nen sa akin ng advisor niya. Ang galing ng anak, nakaka-proud talaga din yung naging achievement ng aking anak na si Kian, kahit na super left out siya guys in terms of age, in terms of experience sa dalawang siblings niya. Kasi yung dalawang siblings niya is 30 and 27 years old na guys. Tapos siya 12 pa lang, diba? So, ang disadvantage lang talaga guys na malayo yung agwat ng mga anak mo is ganon. Hindi na niya maaabutan yung time na maglalaro siya sa kanyang mga siblings, ganon. Kasi magiging iba na yung outlook ng mga ano niya, older brothers and sisters. So, kaya naiintindihan ko rin yung anak ko guys na every now and then is umaalis talaga siya sa bahay, naglalaro sa labas. Although hinihingi nga niya talaga sa amin guys is bike. Pero dun sa recent na incident ng kanyang kaklase na naaksidente dito sa bike niya, sa isang motor, as in nag-collide talaga silang dalawa guys. Parang nagdadalawang isip na talaga kami, nabibigyan siya. Pero kung may pa-promise siya sa amin guys na magpo-full gear din siya, kasi ang balak yata ng anak ko is bibigyan siya, pero together with the helmet, kung ano man yung mga gears na kinakailangan kapag nagbabike. Kasi we'll never know guys, kahit na andito lang siya sa loob ng subdivision ng DECA, andyan pa rin yung incident. Yung accident nga na nangyari sa classmate niya, andito lang yun sa loob ng subdivision na nangyari. So, diba? So, dapat maingat pa rin si Kian guys kasi isa lang buhay natin. So, time check guys, it's 8:30 na. Kanina pa ako gising, alas 4:45, gising na kami ng papa niya. Si papa niya 4 o'clock gising na kasi nag-prepare ng breakfast niya, and then mamaya mga around 10 hatiran siya ni papa niya ng pang lunch niya kasi ang kain nila doon sa camping is tonight and tomorrow morning. So kaya nag-share sila, meron kaming contribution na hindi ko na matandaan, 500 plus. Kasali na dun guys yung pang-dinner nila tonight and tomorrow breakfast. So tomorrow, siguro mga around 10 na siguro siya makakauwi dito sa bahay because magmamarchas daw sila guys. Susunod ko naman, good luck sa marching. Good luck sa marcha nila guys from here to Crocolandia. Malapit lang naman, like isang ano lang yata yan. How many kilometers. Pero knowing sa init ng panahon ngayon guys ba, kaya minessage ko yung teacher nila na, sir, baka naman please make sure na safe talaga yung mga bata dyan. Huwag silang masyadong pa-expose sa sunlight, especially from 10 o'clock to 2 p.m. Kasi yun yung talagang kasagsagan ng init talaga guys, like literal na init talaga na mapapasok ka talaga. Kahit nga dun sa ibang schools dito, private schools, is suspended yung face-to-face nila guys and modular na lang. Pero itong sa kanila kasi naka-schedule na kasi yung camping, so hindi na pwedeng i-postpone. So baka after nito guys, mag-modular, balik online muna si Kian dahil nga sa init ng panahon. And sana nga talaga, mawala na yung K-12. Ibalik na lang yung regular ba? Kasi itong since ko ngayon na upcoming school niya, July sila magsisimula guys. Hindi sila magsisimula sa August.
Dahil nga daw, they're slowly transitioning dun sa kanang, yung regular classes dati ba? Lagay ko kayo dyan. Kasi nakakangalay. Ayan. So ngayon, sina Kuya and Papay andun pa rin sa Siquijor. Siguro Dumaguete na sila. Kasi yung Siquijor pala is just one island lang naman yun na malalang trip lang. Malapit na malapit lang sa Dumaguete. So kahapon guys, they really had so much fun. I'll also put in there their pictures or some of their pictures guys. Ang saya-saya ng mag-asawang yun. Sana all, di ba? Magkakasana all. Kaya sabi namin ni Daddy, tayo din Daddy, pumunta din tayo dyan na kapag meron talaga tayong enough budget, may enough time. Tapos isasama namin, of course, si Kian. Mabuti sana kung makakasama si na ate para masaya, di ba? Mas marami, mas masaya. So, yun lang ang ganap, guys. Tapos na pala akong mag-breakfast. Ang aga namin nag-breakfast kanina around 6 o'clock or 6:30. Kasi nga, ang aga nakapagluto ni Daddy. So, hindi na ako nakapag-vlog, guys. And then, kanina, nung bumaba ako, naririnig ko si Daddy may pinupukpok dito sa aming garahe. Nilipat pala niya yung lights namin para doon malapit na talaga sa may gate para maliwanag daw talaga. At kapag maglalaba daw ako sa gabi, at least hindi na talaga ako mahirapan kasi napaka-liwanag na ng namin. So ngayon nawala na sila niya guys, medyo productive na tuloy si Daddy sa mga man yung mga kailangang i-construct, yung kailangang i-ayusin. Unlike nung andito pa sila, like na busy kasi si Daddy sa pag-aalaga din. Pagbabantay kay Alas, tuwing bumababa yung bata, ang tulog yung mama niya. So yun lang. Bala ko kasi sanang guys, mag-take ng calls. Kaso, 101 calls waiting guys, my God. Ay, Diyos mio, Marimar. So, dito lang muna ako, mamaya na lang. Kasi mamaya pa kasi yung, ko guys, coaching ko with my agent. Around 12 o'clock pa. Anong oras pa? Alas 8:30 pa. Diba? So, ilagay ko nga kayo muna dyan. Ayan. Okay. Diyan na muna yung mga natin. Gamit nating iba. Ay. Ayan. And also guys, 2 weeks from now, hindi na naman ako magsasatsan. Balik na naman ako sa stir fry. Tsaka talaga yung stir fry guys. As in. Pero, ang mainam lang din sa stir fry is, kunyari meron kaming mga lakad ni Daddy sa government. Kasi bala ko nga guys na pumunta sa SSS uli para i-inquire kung ano bang tawag nun? Yung amount kasi na pipiliin ko para dun sa SSS contribution ni Daddy is hindi siya, meron akong question dun guys, kasi parang may maliit na footnote doon na nakalagay na kung ano yung income ng spouse mo ngayon, yung 50% yata, hindi ko lang alam talaga, kaya kakaklaruhin ko nga yan sa SSS. Bago ako magsisimulang magbayad sa contributions ni Daddy, which is gonna be this coming October or September. Kasi nga, magda-downgrade na ako sa aking plan sa Smart para ipapambayad ko na lang yun sa kay Daddy. Yun ang plano ko, guys. Okay. So, ano pa ba? Ano pa ba ang aking ganap? Yun na lang muna siguro, guys. Mamaya, magva-vlog ako pagpunta namin sa school ni Kian. Definitely, I will vlog. Kasi bibisitahin namin yung bata, guys. I-check namin kung kumusta siya. Siguro after, mamaya pa kasi yung out ko, alas 2. Ang init pa nun, guys. Siguro mga alas 4. Magluluto lang muna si Daddy ng pagkain namin. And then, punta kami dun. Kami lang naman dalawa yung kakain pala tonight. So, baka lang kami, bumili lang kami ng food dito sa Deka. Yan lang muna siguro. Okay, so I'll be back. Guys, just done with 2 calls. Kasi ang queuing, guys.
So, okay na yun. I have 10 now. Month to date, 10 calls. Kulang na lang ako ng 6. And yet, it's still the first week of the month. So, meron pa akong 4 na weeks na allowance para makatapos doon sa 16. Kasi 16 calls kami dapat every month. Kayang-kaya kapag queuing. Kung gusto ko lang talaga guys, pwede ko yung tapusin na today, pero kakapagod kasi dami ko pang admin tasks. So, time check, it's 9:34. And natutuwa lang ako dito sa mga posts ng asawa ko. Kasi meron siyang cryptic post guys ba, pero meron siyang meme ba na pinost na sabi ng asawang lalaki, it's been 28 years and wala ka talagang nakikita sa akin kundi puro mali. Sabi ng asawa, mali, 29 years. So, mali pa rin. Ay, talaga to si Daddy. So, andun na siya sa baba, guys, nagkikinig ng music. Tapos ako naman dito is ang lamig ng kwarto. Thankful ako, guys, na meron akong AC. Thankful din ako na umalis na sila Ninya para ako na yung maka-occupy dito. Kasi dun sa kabilang room, guys, maliit lang yung AC namin doon, like half lang. Dito 1 horsepower siya, guys. So, sakop niya talaga ang lamig sa buong kwarto. So, sana magkaroon ako ng extra para bumili ako ng sofa bed nga dito, guys. Yung sa Mandawi Foam or ano ba yung isa, Uratex. Yeah, kasi para kung kunyari tinatamad na akong pumunta sa kabilang room, dito na lang ako matutulog. 'Di ba? Tuwing lunchtime ko kasi I need to rest my eyes, guys, for an hour kapag nasa in front ka talaga ng computer mo kasi the radiation and all, it will really deplete your eyesight. So, mula nung nag-call center ako, guys, doon na talaga nasira yung mata ko. Kasi nung bangko pa ako, wala. I have 20/20 vision. Pero ngayon na na ako dito, mula 2000, kailan ba ako nag-call center? Nag-BPO ako 2008 yata. If I'm not mistaken. Tagal na nun, no? Ang first ko na call center is people support. And then, lumipat ako sa Converges. Yun. Doon na nagsimula, guys, yung kalbaryo ko sa mata ko. Wherein, notice ko na talaga siya, guys, na parang sumasakit na yung mata ko sa pag too much facing sa computer. Nawala kayo, guys, kasi full na talaga yung iPhone storage ko. My God. From 128, I think naka-use up na ako ng 121. Dami ko kasing app na ina-upload, guys. So, yun na nga. Nagsimula na akong gumamit ng eyeglasses. So, mga around 2011, nung na si Kian, when he was born. Doon ko na 40 years old na rin kasi ako, guys, nung time na yun. So, as we grow older kasi, nagkakaroon na talaga yan ng mga ganyang sakit. Una, yung mata, tapos yung mga diabetes, mga high blood, doon na talaga pumapasok yung mga sakit-sakit natin. Okay? So, mamaya na lang uli, guys, kasi meron pa akong coaching. Time check, guys, is 10:30. So, umalis si Daddy. Diyan yung papunta ng school ni Kian. Naghatid siya ng food. So, I think nagluto siya ng hotdog and yung tirang luncheon meat para mabusog talaga yung bata. And then ako, since nagutom ako, guys, mag-order din ako ng food para lunch namin. Siguro mag-order ako ng atay, gisado. Grabe ang init, guys. Tingnan nyo. Wala kang makikitang dyan. Pati yung mga aso, parang sila, parang nangabuang, guys, sa mga aso dito. Oh, tingnan nyo naman ang labas, guys. Ito yung, natin, mundo natin. Grabe ang init. Sabi ko kay Daddy, magpayong talaga siya. Abangan ko si Daddy dito. Babalik ako, guys, kapag andyan na si Daddy. Makikita ko na. Ayan na si Daddy, guys. Yung naka-red na payong. Tignan niyo asawa ko. Kawawa naman. Oy.
Nung maliit pa talaga yan si Kian, guys, siya talaga yung taga-hatid sundo sa kanya. Hanggang ngayon. Ayan. Ayan, ayan. Sino ba yan? Uy, nakimarites pa talaga, oh. Oh. Nakimarites. Ayan, nakimarites pa siya, oh. Sino ba yung kausap niya? Siguro neighbor namin. Daddy, pumasok ka ng init. So, ayan. So, yan ang role ni Daddy namin dito, guys. Kasi kapag yan may trabaho, hindi talaga yan madamot. Kaso wala talagang swerte sa trabaho yan. Kaya, taga-ano na lang sa amin. Taga-silbi, taga-luto, taga-bantay sa bahay. Ayan. I love you, Daddy. Ano ko? Awa ko. Daddy was looking for his eyeglass, guys. Andyan lang pala sa ulo niya. Guys, hapon na. And we're just waiting for time. Kasi hindi kami magluluto. Kasi kami lang naman dalawa, guys. And kakatulog lang namin. Pupuntahan namin yung bugoy namin sa school niya. I-check namin kung kumusta siya. Kumusta siya doon. Kumusta yung camping nila. It's 5:20 na, guys. Kami pa rin dalawa. Bukas darating na sina kuya. Uwi na sila from Dumaguete. So, they really had a great time. Kami din ni ate, guys, ngayong May 19. So, mag-leave pala ako niyan, 19 and 20. Sana, satsan ako or sanman ako niyan, uy. Para hindi na ako mag-leave. Pero, kailangan ko talaga mag-leave, guys. Kasi, mag-leave ako ng Sunday and Monday. Para hindi ako magmadali. So guys, we're back. So paalis na kami ni Daddy. Since wala kami sasakyan. Walking lang kami dito sa... Walking. Laoy, ang taba ko da. Oh, tingnan mo mukha ko, Dad. Ano ba yan, guys? Bakit pa kami tumataba? So, punta na kami sa school ni Kian. Kasi walking distance. Hi, Nang. Namatay bes ng titoy. Grabe ng tao dito sa school nila, guys. So, ayan na yung mga bata. Kasi mag-ano sila, bonfire. Punta namin mahanap si Kian, guys. Asa na yun? Yan yung building nila, Kian, guys. Nasa tuktok talaga sila. Top floor. Pero parang hindi pa sila bumababa. Namin dito, guys, oh, taga-deka to lahat, guys. Yan. Phase 1, Phase 2, Phase 3 yata itong ibang mga estudyante. Saan na kaya yung anak namin, eh? Sada? Ngayon lang, nabalik yung activity lang ng Boy Scout na magka-camping. Dahil after sa COVID. Pandemic. Matagal din. Matagal din. Andun na pala si Kian, guys, dyan, sa grupong yan. Siya kasi yung assistant leader. Hi! Lioness! Andun na si Kian, guys. Nahanap niya siguro kami. Sabi sa kabila, doon kami kanina. Lumipat kami dito. Hindi kami nakikita ni Kian. So guys, dito na lang kami dito sa may neighbor namin. Kasi nagbebenta sila ng barbecue. Sabaw lang, sabaw. Oh. Oh, kaon me. Kain na lang muna kami ni Daddy dito, guys. Para balik kami sa bahay. And then, hahatdan ko si Kian. Maghatod ko niya og toothbrush, guys. Kaya wala siya kadalag toothbrush. Og toothpaste.
Ito lang yung pa-outfit natin, guys. Maliligo talaga ako pagdating sa bahay kasi amoy usok. Ayan o. Ayan. Then si Daddy. Ayan si Daddy. Jen, wala mo Jen? Salamat. Done eating, guys. Grabe. Busog na busog ako. So, pabalik na kami sa camping site ni Nakian na nasa basketballan lang. And then, tsaka ko i-close ang aking vlog for today. So, guys, ayan na yung ano nila, torch. Ano ba yun? Bonfire. Hindi masyadong kita, guys, kasi merong nakabara. Diyan na kayo yung anak ko. Saan kaya si Kyang Kyang? Ang dami na nila, oh. Grade 4, 5, and 6 to lahat, guys. Merong first year. Diyan pala yung anak ko, guys. Yung maliit. Maliit talaga ng anak ko. Ayan, si Kyang Kyang. Hello, anak. Mama and Papa. Siya na lang talaga yung matira sa amin na taray. Guys, bahay na kami ni Daddy. Sus, gabi bye guys. Amoy aso kay mi. Itong hambugan na. Hindi na mga nalabas kay ako ito sa mag-grip tray. So, ayan guys, bumili kami ng bigas. And ice candy. Kay Daddy, pakita mo sa'yo. Cornetto. Oh. Ito na lang talaga yung buhay naming dalawa, guys. Kasi nga, yung mga anak namin, malalaki na. Si Kia na lang talaga yung naiiwan pa sa amin. Pero ando, nagka-camping. So, maliligo ako after nito, guys. And freshen up. And manonood lang kami ng TV ni Daddy. And maglabing-labing. Surprise! Charot. Si Kuya, nag-message sa amin. Tinit siya ng cousin ng Daddy na nasa base na sa Dumaguete. So, to all, maraming salamat sa pag-treat sa anak ko at sa mga anak ko, si Papay, si Kenpay. Kumain sila sa chicken inasal. So, I'll end my vlog na, guys. Kasi mahaba na naman to, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys. Be good! Dahil ang mga kabet ay nasa tabi-tabi lang.